Hi! Ako si Luis Martinez, also known as Bibimbap, ang MOBA babe ng Nerd Herd. Currently, sa esports, part ako ng roster ng PKL or yung Philippines Kings League. Yun yung kauna-unahang official league ni Honor of Kings dito sa Pilipinas. So, salamat dahil parte ako ng liga na yon. And apart from that, ang ginagawa ko naman, apart from esports, gumagawa rin ako ng mga contents, yung pag-workout sa gym, ganun. Kaya huwag kayo mahiya gumawa ng videos kapag nag-workout kayo. Kasi unang-una, ang ganda niyang balik-tanaw, lalo pa if you're tracking your progress. Kasi makikita mo na, ito ka dati versus ngayon, lalo na yung pagdagdag mo ng mga weights. Ganun. I started siguro mga 2000, fuck, ang tanda ko na. 2011. Like, yung talagang active pagdating sa dumadayo ng mga computer shop to participate kasi naglalaro din talaga ako. So, as a gamer, mga grade 4. Pero syempre, hindi pa naman sobrang competitive nun. Pero yung mga Dio series sa mga computer shop, mga Mineski shops, TNC shops, nakapunta ako ng Marikina, parang maglaro. So, 2011, then, ma-attend din ng mga on-site ng mga mall events, nasasaraduhan ng mall, kasi nga naglalaro, or yung mga events like that. And then with that, dun ko na-develop yung, sabi ko, naglalaro naman ako, bakit hindi ko siya i-stream? So from there, nag-stream ako ng laro, then, syempre, kapag nag-stream ka, meron sa community mo gusto makipaglaro sa'yo, gusto makipag-custom game. So hanggang sa nag-custom game na kami, since minsan napupuno yung slot, ang mangyayari, sila na lang. So, ang gagawin ko, sige, kayo na lang maglaro. Ako na lang yung, hindi ko pa alam dati yung term na shoutcast. Ako na lang yung taga-yo-yo. Yun, taga-yo-yo. Sige, pumasok ka dyan. Ayan, nagpa-V5 na sila, ganun. Habang kumakain ako. So, merong nakapanood sa akin, ang sabi niya, uy, ba't hindi ka mag-cast? Magaling ka pala magaling ka magsalita ganyan. Ba't hindi ka mag-shoutcast? Ba't hindi mo gawing totoo yan? So, yung first shoutcast ko, that was way back, 2019, sa Lotus Mall, Imus. So, yun yung unang cast ko, October. And then, simula nun, yun na, nagtuloy-tuloy na October, tapos nagkaroon ng December, sa Tutuban Mall. Then, the rest is, kung nasan ako ngayon. Ako, the best thing when it comes to casting is to listening dun sa partner mo. And you listen not to reply. Yun yung lagi ko sinasabi. You don't listen para, ano ba sasabihin ko next? Papakinggan ko nga siya para may masasabi ako susunod. Hindi. You listen to interact. Tapos, i-absorb mo siya. Kasi syempre, when it comes to casting, dapat pares kayong pogi. Dapat pares kayong maganda. Hindi pwedeng sasapawan mo siya. Hindi pwedeng uulitin mo lang yung sasabihin niya. Because people watches you and they pay attention doon sa sinasabi mo. Plus, knowing na it's live, hindi mo siya pwedeng mabawi. Hindi mo siya pwedeng ma-take back. Sa paglalaro, mas feel ko yung MOBA laruin. Kasi pagdating sa FPS, wala akong tutok. So, kaya hindi ako masyadong tumatagal sa FPS. Pero, kapag, kung titimbagan, mahal ko naman sila pareho. It's just that, mas hindi nakaka-stress laruin si MOBA kasi hindi niya kailangan ng tutok. Yun. Challenge? Siguro, I see esports kasi just like showbiz. So, kapag may isa kang tao na naka-bad blood mo, or, alam mo yun, parang, kasi may ex ako sa esports. Yun yung isa talaga sa challenge. Ang hirap, like, people would say na, ay, si ganito ganyan, di ba, ano siya ni ganito? Parang, may ilag na sila sa'yo kasi nga, kalala ka nila na nabadmouth ka na ni ganito. So, the best thing to do, wow, nagpayo. Kala mo, nalagpasan ko na, charay. So, the best thing to do is to be nonchalant, di ba? Ang gagawin ko na lang, before kasi, syempre, kahit may mga after party, kakain kayo sa labas, ganon, gusto mo sumama. Ngayon, hindi na ako na-FOMO kapag kakain sa labas. Sige, kayo na lang. Lalo ko talagang I don't feel like going with the squad. Hindi ko na pinipilit. Kumbaga,
para na lang siyang corporate job. Clock in, clock out. Ganun na lang yung ginagawa ko. So, as much as possible, nagagawa ko naman yung trabaho ko in front of the camera, habang nandun sa venue, but right after that, tapos na. Yung pinaka-first na casting, natawa ako. Not gonna lie, kasi may nakakilala sa akin, sabi, "Hoy, si Ate Beam." Sabi ko, hala, parang nagsistream lang ako, tapos nalaman nila na nandun ako, tapos pumunta talaga sila. Tapos, I mean, naglaro sila, ganun, tapos nagpa-picture sila. So, parang sabi ko, hala, may ganun pala talagang tao na may-excite na makita ka. Tapos, after that day, may mga tags pa na photo na, uy, nakita namin si Ate Beam. Tapos may mga nag-chat pa na, Ate Beam, ang galing mo pala mag-cast, ganyan. Parang, I mean, hindi naman lumaki yung ulo ko, pero nakakatawa na may nakaka-appreciate pala sa'yo. Kasi, for me, parang, wala, daldal ko lang yata ito eh. Wala atang kwenta yung sinasabi ko eh. Pero yun, dahil appreciate ka ng mga tao, dun ko na-realize na, tama pala yung ginagawa ko. Speaking of community, yun talaga. Yun yung natutuwa ako. Alam mo, I am proud sa community na meron ako. Like, kahit sabihin mo hindi ganun kalaki yung page reach ko, kapag merong, let's say for example, may troll na magko-comment dun sa live stream ko, magko-comment sa photo ko, hindi ko kailangan i-explain yung sarili ko, hindi ko kailangan ipagtanggol kasi nandun yung community ko. Sila yung magsasabi na, hala, bago ka ba dito? Parang ganon, sila yung magagalit for me. So parang sabi ko, parang legit sila. Hindi sila nandyan lang because I am where I am now. Kumaga, through thick and thin, nandun yung community ko. So, feeling ko, yun talaga yung pinaka-solid. Yung mga tao na akala mo, alam mo yun, strangers kayo lahat eh. Tapos, may fina-follow ka pala nila, nakikita pala nila yung nangyayari na growth sa'yo, and then sila pa yung magre-reach out to congratulate you, and that's very genuine na, nakakataba ng puso. If there's one thing na gusto kong mas ma-improve pa sa industry or mismo sa ecosystem ng esports, yung payments din siguro. And kapag na-standardize din kasi yung payment, I have a feeling na may mga casters, lalo na yung mga bago pa lang, mas ma-entice silang mag-perform. Kasi a lot of, a big tendency is, nilolowball yung mga bago. Which is, hindi dapat gano'n. No. May mga, ang mahirap kasi may mga malalaking products na tapos sila pa yung nang lolowball. So, yun, sana mawala yung gano'n. And of course, yung sahod is dapat, it wouldn't feel like you're begging for your salary, which is shouldn't be begging for the salary kasi in the first place, ginawa mo yung trabaho mo. And minsan kasi, isa sa mahirap sa esports, especially in PH, pag nag-follow up ka ng sahod mo, parang ang dating minsan sa mga organizer, parang, ba't ba apurado yan? Parang gano'n. And ang malaking tendency dyan, hayaan mo na lang pag dumating kasi nakakaya eh. Baka sabihin kasi, mukha akong pera eh. In the first place, dun sa contract, after 30 days na nakalagay. So, nag-lapse na. Let's say, 2 months na. So, di ba? Part ni vendor na i-update ka kung anong nangyari. Pero, yun na nga. So, para sa mga bago, una, huwag kayo magpa-lowball. Pangalawa, know your value, know your rights as a caster or as a talent. Kasi alam mo naman na nagawa mo na yung part mo eh. So, that's their part. When it comes to esports, in the long run, ako, pangarap ko talaga yung mapapunta ako sa isang lugar because of my talent. I mean, I can fund naman a trip, di ba, going somewhere. Pero iba yung feeling na pag, kunyari, papadala ka, let's say, sa EWC, ganun. Papadala ka sa another country because you're going to be the PH talent na magre-rep sa Pilipinas or magre-rep sa, diba, parang, ang sarap sa feeling, una, all expense paid yun, diba? Tapos, pangalawa, ibig sabihin, yung sinimulan mo dati na nasa maliit na lumang mall ka lang sa Lotus Mall, Imus, biglang, makikita ka na ng ibang tao na, ang layo niya na. Yun yung gusto kong mangyari. Malayo pa, pero malayo na.
Para sa mga gustong maging shoutcaster or maging talent sa esports, actually hindi naman natatapos lang yan sa pagiging shoutcaster. Meron din mga back-end. Una, you should love what you're doing. Kasi sobrang matagal. Alam mo, I'm not saying na may pare-parehas tayong timeline, no? Pero ang hirap kasi kapag ipupush mo siya agad. Na alam mo yun, parang gagawin mo siyang bread and butter agad. Mahirap yun. Kasi nabanggit ko na nga kanina na may mga tendencies na hindi on time yung sahod. So, dapat meron kang extra lalim na bulsa para ano yun, di ba? I-fund yung sarili mo. So, magandang bagay kung you're doing it because you love it, not because napipilitan kang gawin siya. Kasi, especially if you're in front of the camera, people will see if you're just doing it for the sake of doing it. If you're just a jobber, or, alam mo yun, or talagang gusto mo yung ginagawa mo. Kasi, it speaks volume lalo na kapag on-site, mga mall events, napakatagal niyan. And kung napipilitan ka lang, ang hirap humarap sa ibang tao and to smile and to fake it. So, yan. For the rest of the year, I wanna be more consistent when it comes to content creation. Then, I really feel bad if hindi ako nakakapunta ng gym. So, I wanna be consistent in that. Not because I want to live a longer life, but I want to live a fulfilled life, diba? Because you miss the chances you do not take. So, laban lang. So, PKL, I think magkakaroon siya ng 3 seasons. So, I am on season 1. So, syempre, I have to level up my game para nandun ako sa season 2 tsaka season 3. Hindi tayo magsa-stop dun sa pagiging kampante na, ay, pasok naman ako sa roster. No. Because every day is a day to perform. Yan. Hi, I'm Laurice Martinez, also known as Bibimbap. I am an esports caster / host and a content creator. And it's time for nerds to get hurt. Yay!